Sinagot ng Malacanang ang tanong kung bakit tila hindi raw nangyari ang sinabi ng Pangulo kaugnay sa pagkakakulong ng ilang personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ikalawang linggo ng Nobyembre nang sabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng paglalahad sa pagbibigay ng update sa mga naging hakbang ng pamahalaan sa flood control scandal. May mga nakasuhan, sumapit at lumipas ang Pasko, pati ang bagong taon. Pero sa mga prominenteng pangalan nasangkot sa anomalya, ang kontratisang si Sara Diskaya pa lang ang nakulong. Ang iba, tulad ng kanyang Mr. si Curly, at ang mga tinaguriang Bulacan Boys sa mga opisyal ng DPWH Bulacan, nasa kustodiya pa rin ng Senado. Walang nakakulong ng mga halal na opisyal, mga dati man o kasalukuyang miyembro ng Senado o Kongreso. Pero meron naman mga naarestong ilang district engineer at kawani ng DPWH. Tinanong namin tungkol dito ang palasyo. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako? May mga walang Merry Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Ang sinasabing restitution ang installment na pagsauli ng mga kinurakot na pondo ng ilang mga opisyal ng DPWH at maging ng ilang kontraktor. Hindi pa raw dito nagtatapos ang paghahabol sa mga nakinabang sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Ganyan din ang panibagong pangako ng DOJ at ng Ombudsman na sa mga susunod na linggo ay may mga panibagong bugso ng mga waran para arestuhin ang mga sangkot. Na magsimula ang investigasyon, pangunahin tumutok dito ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero sa ngayon, iisa na lang ang natira sa mga orihinal na itinalagang opisyal nito, ang chairman na si dating Supreme Court Justice Andres Reyes. Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong kahihinat na ng komisyon. Hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila. So hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.